Happy morning, everyone! Taong bayan, happy morning! Happy morning sa inyong lahat! Well, napapanahon ang issue pag-uusapan natin ngayong umaga dahil may kinalaman ito sa kagimbal-gimbal na nangyari sa ilang kabataan kamakailan lang. At ito nga po ay ang pagsali sa fraternity. Hanggang ngayon, mainit na usapan pa rin yan. At yan ay dahil nga sa napabalitang pagkasawi ng isang college student dahil nga lang sa hazing. Nako, Jelly, Edu, mabuti pa ay pupunta na muna ako sa ating taong bayan para malaman nating lahat ang kanilang reaksyon maya-maya sa napakainit at napaka-controversial na issue na affected lahat ng mga parents. No, Yes, ganito, sigurado yan. definitely. Oo, sige, punta na ako Definitely. doon. Thank you. Okay. Thank you, Tin. Siyempre, hindi kompleto ang ating umaga kung hindi natin kasamang mga gabay ng taong bayan. Sina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, Father Sonny Merida. Sila ang mahal nating konsensya ng bayan. Dating gawi, Edu. Ready ka na ba? Siyempre. Okay, ito na. Mga panikoy, handa na ba kayo? Mga mare, handa na rin ba kayo? Okay, let's bring it on! Bring it on! Simulan na natin ang harapan dito sa Face the People! Para daw sa kapatiran at pagtutulungan kaya gusto niyang sumali sa isang fraternity. Pero hati ang kanyang isip at puso dahil may mga taong tutol sa pagsali niyang ito. Alamin natin ang buo niyang kwento. Tinatawag ka na ng Silya de Conciencia, Eric Arcaido. Eric, bakit gusto mong sumali sa fraternity? Kasi po, nung maganda po yung ano po nila, samahan nila, maganda po yung palakad nila. Hindi po tulad ng ibang grupo na nagkakaroon ng away, mga ganun. Hindi po yung simpleng mga ano lang, samahan. Tapos, Malalim, ganon. Opo, mga ganun po. Tapos may disiplina po sila. Ano po, nakakatulong po sila sa amin sa mga barangay namin. Tapos nagkakaroon po sila ng magagandang event, mga ganun. Mr. Arcaido, sir, tatanungin ko lang, ano klase fraternity ito? Community-based ba ito o school-based? Community po. Community. Ano po pangalan ng fraternity ito? Sa Tao Gama po. Okay. Pag sinasabi mong maganda ang kailang samahan, anong ibig mong sabihin? Sir, hindi po kasi sila yung tulad nung maliliit lang po na mga prat-prat na mga ganun. Yung Tao Gama po kasi, international. Siyempre, kilala po sila. Bakit po sila gagawa ng gulo kung kilala rin po pala sila sa buong ano? Ulitin ko lang, Mr. Arcaido, bakit nyo po kailangan sumali sa isang fraternity? Siguro po para magkaroon din po ng ano, kaibigan, tapos para ano rin po. Di ba ba Sorry. sapat yung mga kaibigan Wala mo ka sa... sa ngayon, wala ka ni isang kaibigan. Hindi, meron naman po, kaso iba po yung kaibiganan sa kanila eh. Kasi po yung samahan po nila parang ano eh, parang kapatiran na, mga ganun po. Hindi po katulad nung magkakaibigan lang. Kailangan ka ba talagang dumaan sa ganito para magkaroon ng kapatiran? Siguro mali rin po. Kasi hindi mo naman po kailangan pahirapan yung kasama mo para lang makapasa sa grupo nila. Oh, Yun, paano sa'yo naging na rin kaibigan mo nanggaling. yun kung pahihirapan ka? Hanggang dumating sa puntong na maaari kang mamatay. Siguro po, sir, yun yung po yung patakaran nila sa grupo nila. Okay, ganito. Bakit ngayon naudlot yung pagsama mo o pagsali mo sa isang fraternity? Nagalit po kasi yung nanay ko po nung malaman niya. Kasi dahil nga puro sa balita na may namatay dahil sa acing sa ano po, UP. Hindi sa hinuhusgahan ko ang lahat ng fraternity. Hindi naman, oo. Pero pagkatapos pong na may Nangyari nga po. nangyari, may Magkasunod namatay. pa eh. Magkasunod na nangyari. Let's be honest. Yung sinasabi mong matibay na samahan, lahat nag-uunahan, mag-state witness. Sir, meron po Kasi kasi... walang may gustong makulong. Oo nga. At yung Oo, iba, umalis ng bansa. pa ng bansa. Wala pa Dahil ng walang bansa, whole departure pinagtuturo order eh. ang kanilang mga kasama. So ano bang klaseng samahan yan? Oo. Wala pa akong naririnig na may fraternity na binibigyan ng medical check-up Oo nga po. at Bag- lahat or Prior to x-ray hazing, oo. bago nila i-hazing ang isang tao. Maaring ako, mukha akong malakas,
pero maaaring mahina ang puso ko. Pero ngayon, dahil nalaman ng nanay mo, di-discourage ka ngayon. Oo. Meron po kasing yung kabrad po nila, kamari po ng mama ko po. Sinabi po dun. Bakit kanya sinabi? Kasi nung kinuwenta niya po sa akin na mahirap sumali sa ganyan, kasi ako nga hindi niya raw po kasi kinaya talaga. Parang bibigay ng araw po siya nung binigyan niya raw po siya. Kasama na natin ngayon sa studio yung tinuturo nga o binanggit ni Eric na nagsumbong sa kanyang nanay kaya nga hindi natuloy yung kanyang pagsali sa Tau Gamma Phi Fraternity. Ito ay si Angelita Lala Fernandez. Yan. So sumali member po kayo? No? Sa sorority. Bakit ka tutol na sumali siya sa fraternity? Ito mo sa amin yung gabing yun mismo sa initiation. Una noon, binaptize, sinampal, binasahan, tapos ipapadel ka. Kasi 120 o more than 120 ang ipapadel sa'yo. Ano yung 120 times? 120 people? Ano? More than 120 Times? palo. Oo. Na palo? Mm. Paano pag ano ka na, ayaw mo na, hindi mo na kaya? Ano mo, ayoko na, tama na, ayoko na. Hindi mo na kaya, gano'n. Hindi na po. Ano sabihin sa'yo ng mga sis mo? Graduating ka po, kailangan po yun eh. Kailangan tapusin. Paano Opo. kung ano ka na? Nagdudugo Ayun ka na. nga po. Ayun na nga. Ay, sus. Yung sa pagpaddle po. Kasi totaling nag-collapse na po ako nung pangyayari na yun eh. Ano nangyari nung nag-collapse ka na? May first aid sila na hindi ko masasabing safety kasi unang-una, sinilihan ako sa mata. Sinilihan ka sa Paano mata. sinilihan? Ano ito? Para para magkaroon tayo ng pakiramdam kasi lagi nilang inaano yung sa mata natin. Kasi, di ba, masela na mata natin. Doon sila gagawa ng first move nila na kung buhay pa to o hindi na. Okay, ba tanong ko lang. Sinabi mo Kinukwento pa lang 100 na palo mula sa paddle. 120. Apo. So bakit naging 120? Kasi ayun po yung nasa tenants eh. Blindfolded ka ba? So, hindi mo nakikita sino pumapalo? Hindi po. Gumanda ba ang buhay mo? Hindi na po. Hindi na po kasi naging active nun eh. Sa pool nung binigyan po ako, ano na po ako sa kanila, nag-quit na ako eh, kaso hindi po pwede yung gano'n na mag-quit ka. Kailangan may goodbye paddle ka pa po. Oh my golly, may goodbye paddle? Ngayon ko lang narinig yun, goodbye paddle. So, nagkaroon ka ba ng goodbye paddle? Hindi po, ayoko pa magpabigay. Kasi baka mas lalo pong Mas mapuruhan. matindi. Opo. Mas matindi yun. So, totoo walang doktor na naka-standby pagdating sa mga initiation rites? Wala po. Ayun nga po ang pinagsisihan ko eh. Kaya ayoko rin po maranasan ni Eric eh. Ano yung pinagsisihan? Yung pagsali ko po sa isang fraternity na hindi na ako makakalas kahit kailan. Salamat po. Naano ko dun, yung goodbye paddle, Oo. ano? Ngayon ko lang nalaman, may ganun Oo. pala. May panig na pro at anti-fraternity. Ganito rin kaya sa ating botohan, ilatag muna natin ang sitwasyon. May mga magandang hangarin naman ang mga fraternity para sa mga members nito. Pero meron namang mga insidenteng hindi to nakakabuti sa buhay ng ilang kabataan. Ang tanong natin ngayon, fraternity, dapat bang pagkatiwalaan pagdating sa kapatiran? Pindutin lamang ang letter A for oo at for B naman ay hindi. Taong bayan, vote na. At ang resulta ng unang round ng ating botohan ay 84% na nagsasabing hindi at 16% na nagsasabing oo. Okay, gagawin daw niya lahat para lang mapigilan ang kanyang anak sa pagsali sa fraternity. Bakit naman niya kaya ito nasabi? Emerlinda Greon, humarap ka na. Mahal na mahal niyo po ang inyong anak. Opo. Bakit po kayo tutoy? Kasi po, alam naman po natin, napapanood natin sa TV na yung mga matatalino na nag-aaral sa kolehiyo, mayayaman, namamatay po. Paano po kami na isang mahirap lamang? Kung anong mangyari sa anak ko, nagtuturoan, di ba po, pag napapanood natin sa TV, pag may namamatay. Kasama natin ngayon si Emerlinda, ang ina ni Eric na gustong sumali sa fraternity. Narinig natin ang kanyang pag-aalala, ang agam-agam sa pagsali nitong si Eric sa fraternity. Sa ating pagbabalik, marami pa siyang ikukwento. Huwag kayong alis, babalik pa ang Face the People.
Kung may nakakalaman ng tunay na damdamin ng isang magulang na nawala ng anak dahil sa fraternity, ito ay ang susunod nating bisita. Siya ang ama ng latest hazing victim na si Julio Cesar Servando na namatay sa mga kamay ng inakala niyang naniniwala sa tinatawag na kapatiran. Aurelio Servando, humarap ka na. Paminsan-minsan napapayak na ko. Napakasakit ang ginawa ng mga taong-gamang member nito ng St. Benilde. Hindi ko sila tatantanan, nakabulin ko sila hanggang sa sunod na buhay. Kasama natin si Emerlinda, ang nanay ni Eric. Kinuwento niya sa atin kung ano yung pag-aalala ng isang ina. Nabalitaan niyo po mula sa inyong kaibigan Opo. na si Eric sasali. Opo, ma'am. Ano pong una niyong ginawa? Pinuntahan ko po yung lalaki na nagre-recruit po sa anak ko na sumali. Sinugod ko po doon sa bahay nila. Kasi sinabihan ko po na, kaya mo bang panagutan kung anong mangyayari sa anak ko dahil isasali siya sa fraternity? Alam ko naman po, tao gama pa. Mahirap po yung ganyan. Kasi po, aminin ko po sa inyo, nung nag-aaral po ako ng college sa aming probinsya po sa Quezon, sumali rin po ako sa ganyan. Lahat po ng mga parusa, pinainom pa po ako ng sili na dinikdik, tinakpan yung mata ko ng panyo. Kaya po ayaw kong mangyari sa anak ko yun kasi siya po yung nakakatulong sa akin sa paghahanap buhay. Hiwalay na po kami yung asawa ko. Mga kaibigan, siya ang nag-recruit kay Eric para sumali sa Tau Gamma fraternity na sinugod naman ng nanay nitong si Aling Emerlinda. Romel Mandio, humarap ka na. Romel! Masasali yung anak ko! Mel, bago lahat, ikaw, bakit ka sumali sa fraternity? Depende naman po kasi sa fraternity na sinalihan yun. Kasi meron kaming fraternity sa Marikina. Sinalihan ko fraternity, best chapter. Okay. Ano yung best chapter na sinasabi mo? Pinaka-best chapter, wala kaming away. Okay. Wala kaming gulo. Okay. Ang nakakatulong pa kami sa barangay. Okay. Kaya ka sumali? Hindi po doon. O Dahil bakit doon, ka sumali? parang di makatulong din po sa barangay, sa kapwa po namin. Kung gusto nyo talagang makatulong sa barangay, okay, o maging bahagi sa pag-unlad ng inyong lugar, ba't kinakailangan manggaling pa sa isang fraternity? Ba't hindi lang kayo mag-usap pare? Sama-sama tayo. Kailangan ng barangay ng ating tulong. Ba't kinakailangan i-connect nyo pa ang mga sarili ninyo sa isang fraternity? Sabihin na lang, ito ba status? Sorry. Sa marami. Ito ba Marami status? dyan. Sa kanila, tanong Hindi, natin. kasi may mga kilala din ako, at Mel, correct me ha, kung mali ako. Yung iba dyan may kahinaan ng konti, hindi ba? Wala silang pangalan sa eskwela, kumbaga masyado silang idina-down. Gusto nilang makadikit sa isang Connection. fraternity Para para magpa-connection. masabi, hoy, huwag niyo ako lulukuhin ha. May mga backer ako. Yun. Yun, di ba? Pero hindi lahat po ganun. Hindi nga, pero may ganon. May ganun po. Sa school-based po. Oh, sa school-based. School-based. Kaya Sa nga, school-based. kayo nga community-based. Bakit kailangan pag may ano? Pag may ano po. May hazing. Binibigyan po namin yung hazing kasi traditional na po para sa akin talaga yun. Ito po, may tanong na ako sa'yo. Ikaw ba, anong pinagdaanan mo? Yung initiation po, ganun din. Sinampal din po ako. Tapos, Para saan ba yung pananampal na yan? Ba't kailangan sampalin ka? Baptist po. Maintindihan, ha? Baptist. Para binyagan ka, Opo, sasampalin ganun. ka. Opo. Ano ba Pero yun? hindi naman po kasi ganun kalakas. Kasi sa chapter po namin, hanggat maaari, huwag kaming saktan na papasok na neophytes. O so, sinampal ka, ano pa? Sinampal po, tapos schedule po ako ng bigayan. Ang bigayan po yung paddle na. Napadat ka rin. Opo. Hindi naman po yung sinasabi ni na 100 plus. Kasi sa amin iba. Paanong iba? 65 na paddle lang po ang Ang dami natanggap. rin nun, ha? Ang dami. Pero hindi po, The point is, meron. pero hindi po lahat yon malalakas. Merong mahihina. Well, thanks. Bakit? Thanks, Sino ha? nagde-determine, o ito, lakasan mo dyan, o dito, hinaan mo dyan? Sino nagsasabi? Meron pong nagsasabi sa likod. Kasi ayaw namin talagang kahit papano, ayaw namin mahirapan. Kasi magiging kapatid mo yan eh. Ba't mo kailangan pahirapan? Hindi nyo ba minsan naisip na may mga tao minsan Opo. nagbabasketball lang,
basketball lang ha, tumatakbo lang, inaatake na sa puso. Opo, merong... Ano pa kaya yung sinasaktan sila? Opo. Pero So, merong... may posibleng mangyari, di ba? Oh, may posible po. Pero iniimbestigahan muna namin yung tao. Paano nyo iniimbestigahan? Dinadala nyo siya. Pinapa-check up nyo ba? Hindi po. Tinatanong po namin siya, may sakit ka ba sa puso? Pag bagets, hindi alam ang sakit. Di ba? Hindi Kahit pa nga tayo nagpapa-check matatanda, up hindi yun. natin alam na meron na pala tayong kung ano man eh, di ba? So pag tinanong mo lang, Edu, meron ka bang sakit? Mukha ba ako may sakit sa Oo, puso? yan ang sagot. Exactly. Ibig lang sabihin Lakas namin, ko eh. Exactly. ibig namin sabihin, wala ba tong doktor na nandun sa site na bago yung initiation, kukunin yung BP, yung mga ganyan, vital signs, kung okay, At mga ito na ganyan. nakakaloka para sumama sa grupo. Meron ka medic, kukuha ka BP, kukuha ka vital signs, kukuha ka ng dugo. Ano ito? Ano ito sa salihan mo, ospital? Baka Red Cross blood donation. Ano ito? Mas maganda pa, actually. Kasi, di ba, okay, pasensya na sa amin dahil bilang mga ina, it Yeah. sounds ridiculous. Oo, It Jenny, really kasi does. ayaw nga natin makagat ng lamok yung mga anak natin. Tapos ito, ipapadal lang ng mga ibang tao. Ina-explain ba sa inyo muna bago kayo ipasok doon, no, kung bakit ginagawa yon? Ano ba ang importansya nun? Kasi ano po yun eh, tradisyon na po yun, nasa tenants po namin yun eh. So, it's because of tradition. What is the reason behind this tradition? Para malaman po yung kakayahan mo. Kung sakali- Kaya lang yung kakayahan, kahit na umasasabi ka ng ayaw mo na, hindi pwede. Tsaka maraming sukatan ng kakayahan. Hindi yung Paano ba inflict yun? pain on others. Ako diba? talaga sa kanya napunta ang Oo ano, nga eh. pasensya na, hindi kami gagalit Pasensya sa'yo. na po. Pero kasi lang, napagdaanan hindi- mo eh. Yun lang mahirap naman. din ka po kasi sagutin kasi tradisyon na po kasi. Kasi sa amin po, habang binibigyan po namin yung neophytes, tinatanong namin yan. Quit ka na. Ginaganon po namin yan. Pero pag sinabi mo, Sa- pag sinabi niya, quit na ako. Sige, quit po. Free will po ang tawagin sa amin So, po. ibig sabihin sa unang paddle pa lang, pwede niyo sabing quit na. Pwede na po. Papauwiin po namin siya. Hindi niyo paparusahan. Hindi po. Halimbawa sinabing, quit. Ayoko na. Okay na po. Hindi ba bigiging outcast? Hindi Hindi po. nyo nasasabi, ay naku yan. Ayan, Hindi huwag po. yan eh. Oo, Hindi to duwag Mataas makasama yan eh. yan. Oo. Hindi po. Di ba nagkakaroon na masyadong peer pressure ngayon? Kasi ang iniisip po namin, free will po. Free will. Free will. Pero uli, sa sinabi mo uli, sa chapter lang ninyo. Opo. Okay, yun. Anong naitulong ng fraternity sa buhay mo? Ang naitulong po sa akin, tulungan. Actually po, giba po talaga bahay ko po ngayon. Tinext ko yung mga brad ko. Nagsipuntahan naman sila. Yun, iniwanan ko yung asawa kasama yung mga brad ko. Yun Sa naman. tingin mo ba kung di mo sila Brad, di ka nila tutulungan kahit humingi ka ng tulong sa kanila Depende bilang po tao? Kasi, kung hindi mo sila kilala, hindi ka nila tutulungan. Pero kung kapatiran talaga na turing nyo na kapatid talaga, So ganun na mga Brad, susuungin ng lahat. Ipapain ang sariling buhay basta makatulong sa kapwa Brad. Opo. Baka may nanay dyan, o di kaya naman, frat members na gustong magsalita para naman mas marami pa tayong malaman. Po, meron na tayong mga fratmen dito sa audience. Mga Brad. Ito po kasi yan. Depende naman po kasi yan sa sa nagmamanage dun sa isang chapter. Ayoko po magbigkas ng isang pangalan ng isang fraternity. Ang gusto ko lang po masabihin doon sa mga gusto at ayaw pumasok o nagbabalak pumasok sa isang fraternity, huwag kayong mag-isip ng 2 beses. Pag-isipan nyo na maraming beses dahil nasa sa inyo naman yan. Fratman ka nga ba? Opo, isa po akong fratman. O, paano nakatulong ang frat sa'yo? Tulad po doon sa kamag-anak ng pinsan ko, namatay po siya, then kailangan namin ng help. Meron pong donation, bawat isang brotherhood sa may amin. pondo po kami bawat chapter. Nagbibigay po sila. O ito, iba-ibang panig na ho ang narinig natin para mas mapag-isipan nating mabuti ang magiging boto natin. Kaya ito na, taong bayan, uulitin ko ang sitwasyon. May magagandang hangarin ng fraternity para sa members nito, pero meron namang mga insidenteng hindi ito naging mabuti sa buhay ng ilang kabataan. Kaya ang ating tanong, fraternity, dapat bang pagkatiwalaan pagdating sa kapatiran? Pindutin lamang ang letter A kung oo naman, or B for hindi. Taong bayan, vote na. %86% na nagsasabing hindi dapat pagkatiwalaan at 14% na nagsabing oo. Bigyan natin sila ng pagkakataon. Edu? Kung may nakakalaman ng tunay na damdamin ng isang magulang na nawala ng anak dahil sa fraternity, ito ay ang susunod nating bisita. Siya ang ama ng latest hazing victim na si Julio Cesar Servando na namatay sa mga kamay ng inakala niyang naniniwala sa tinatawag na kapatiran. Aurelio Servando, humarap ka na. Manong, mayong adlaw sa imo. Ano po sa lahat, condolence po. Mr. Servando,
Unang tanong po, paano kayo ngayon? Paano kayo nakapag-survive sa buhay nyo na wala na po ang inyong anak? Unang-una, I try to keep myself busy sa kaso. Tinutulungan ko yung PNP at saka yung NBI sa paghabol sa mga ebidensya laban dito sa mga salarin. No? Somehow, naibsan yung kalungkutan ko. Pero paminsan-minsan napapayak na ko. Napakasakit ang ginawa ng mga taugamang member nito ng St. Bilild. Hindi ko sila tatantanan, nakabulin ko sila hanggang sa sunod na buhay. Mr. Servando, ang anak po ninyo ay was of frail health? No, he was a bodybuilder. Malaki siya. He could lift 150 pounds. At, So, atleta po siya? yeah, he was a volleyball player sa Lasal Green Hills nung high school siya. Ayon sa nagluluksang ama na si Aurelio Servando, talagang malakas ang kanyang anak at syempre, mahirap ang adjustment niya sa mga nangyari sa buhay nilang pamilya ngayong wala na ang kanyang anak. Aalamin pa natin ang iba pa niyang pinagdaraanan sa pagbabalik ng Face the People. Tinutukan siya ng baril sa pinabibig na sa kanya yung baril, no? Tapos yung ibang taktika nila, pag nandyan sila sa mga restaurant palibot ng Lasal, iniikutan sila. Kung hindi ka sasali sa amin, we will make your life a living hell. Hanggang nakita ko siya sa sahig, napatay na. Sa ginawa niya sa anak ko, kinuha niya isang bahagi ng buhay ko. Hindi pwede piyara. Kasama natin ngayon si Mr. Aurelio Servando, ang ama ng 18-year-old hazing victim na si Julio Cesar Servando. At ayon sa kanya kanina talagang, kung tutusin, kung titingnan mo siya, he's an athlete, he looked really fit, pero ito pa rin ang nangyari sa kanya. Ano po ang inyong initial reaction nang malaman niyo ang nangyari sa kanya? Nung ginising ako nung araw ng Sabado, 1 o'clock in the morning, na pinapapunta ako sa One Archer's Place, tinanong ko, bakit, ano ba nangyari? Hindi na sinabi sa akin. 3 beses ko tinanong, hindi rin sinabi sa akin. Alam ko na kung hindi nila sinabi ko ano nangyari, ibig sabihin wala na yung anak ko. Hanggang nakita ko siya sa sahig, napatay na. Natanong ko sa sarili ko, bakit siya kailangan sumali sa fraternity? Pero may mga kasagutan nung pumapasok na posible yun ang naging reason bakit siya sumali. Una, they were pressured. Yung isa sa kanila nagsabi sa akin na tinutukan siya ng baril sa pinabibig na sa kanya yung baril, no? Tapos yung ibang taktika nila, pag nandyan sila sa mga restaurant palibot ng Lasal, iniikutan sila. Minsan 10 o 8, iikutan. Tapos sasabihan ka, sali ka sa amin. Kung hindi ka sasali sa amin, we will make your life a living hell. Parang walang choice. Walang choice. Walang choice. Tapos talagang pressure ka. Both positive and negative ginagawa nila eh. Sasabihin nila na kung sasali ka sa amin, malaki matutulong namin sa career nyo at saka sa business nyo later on. Pero there is the other flip side of the coin na pinipressure din. Na pag hindi ka tumuloy sa pagsali sa amin, tatawagin kang duwag, tapos sasabihin na ipagkakalat namin na quitter ka. I'm sure may mga sinisisi po kayo sa nangyari, pero sa tingin niyo po talaga? Ang unang-una sinisisi ko, maliban sa mga member ng frat na ito, of course, sila talaga ang guilty dito dahil sinaktan din nila ng 120 times ang anak ko eh. Hanggang sa nag-hemorrhage yung paa niya, sinabi ng medical legal sa akin, we only have 5 liters of blood in our body. Dahil sa palo sa kanila, nag-clot dito ang 1 liter, nag-clot dito on the other hand ang 1 liter. So ano pang dugo ang papasok sa ulo niya? Dahil nandun na eh. Hanggang sa he must have felt drowsy. Nakita niyo naman sa CCTV. Gusto niyang tumayo, hindi siya makatayo. Hanggang sa nawalan siya ng malay, hanggang nag-comatose siya, hanggang namatay na siya. So yan tanong ko sa inyo, Brad. Yan ba ang brotherhood na tinatawag niyo?
Yung malalaking leadership nyo lumabas na yun, natutulong sila sa investigation, hanggang ngayon wala. It was lip service. Alam na namin, 4 na ang nakatakbo sa ibang bansa. Pero wala pa rin kayong ginagawa. Kung ganyan lang leadership ng nyo, anong klaseng leadership yan? Hindi ko... Mga kwan, matanong lang, nakakalalaki ba? Ito, diretsahan, ito ba'y nakakalalaki ba kung ikaw ay miyembro ng isang fraternity? Hindi naman po. Kasi ako hindi ko nakikita, hindi ko nararamdaman eh. Hindi Ako, pakiramdam ko, lalaki-lalaki ako eh. Kahit di ako member ng frat eh. Ako rin po lalaki. Ano, tsaka gusto ko hamunin, subukan nila ako ipadel. Tama ka, Edu. Does it make you a better man if you're Does a it make frat you a man? man? Or a lesser man if you are not? I don't understand. Kasi Yes. yung akin, anong karapatan mong Yes po. alisin sa buhay ko ang aking anak na Yes. ako ang naghatid sa kanya sa mundong ito? Ano po yun? Sabi ko nga sa, I'm already 53. And I just had the bypass. Quadruple bypass. Pero kung may isang membro ng tao-gaban niya gusto magpagsutukan, tanungin niyo lang ako. Sa ginawa niyo sa anak ko, kinuha niyo isang bahagi ng buhay ko. Hindi pwede bayaran. Ang CCTV, posibleng hindi pinakita yung hazing itself. Pero pinakita yung kapapayaan nila. Kasi kung dinala lang nila yung anak ko, kung hindi sila mga duwag, kung dinala nila yung anak ko sa ospital, buhay pa yun. Attorney Ben, kailangan pa ba ng amended anti-hazing law para managot ang mga gumawa nito? O pwede naman silang kasuhan bukod sa serious physical injuries, homicide, o di kaya murder? Alam mo, Edu, yung anti-hazing law, kaya yan ay isinabatas. Dahil nga you remember yung Lenny Villa case? Opo. Wala pa noon yung anti-hazing law. Kaya ang naging kaso lang doon ay reckless imprudence resulting to homicide. So because of that loophole, nag-create ang ating lehislatura ng anti-hazing law o yung Republic Act 8049. Ano? Na ang batas na ito ngayon, it criminalizes yung act of violence, physical violence, na ginagawa sa initiation rights ng mga fraternities. At kung babasahin mo naman yung batas na yon, ay napakaigting na eh. Sapagkat kapag as a result of hazing, may mga physical injuries at death, rape o sodomy ang ginawa sa isang subject, neophyte o recruit, yun ay yung maximum na reclusion perpetua or life imprisonment ang pwedeng i-impose. Maraming salamat, Attorney. Sa pagkakataong ito, susubukan pa rin nating timbangin ang kahalagahan ng pagsali sa fraternity mula sa 2 taong magkasalungat ang pananaw dito. Ang isa ay advisor ng Tau Gamma Phi Fraternity at ang isa naman po ay chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption. Kasama po natin Sonny Bourbon at Martin Dino. Humarap na kayo. Babantay at tinutulungan si Mr. Salvando dito sa kaso ito. Nasa ano po? Bali sa inyong profesional na pananaw, saan kaya hahantong ito? Bali sa inyong profesional na pananaw, saan kaya hahantong ito? Kumbaga sa ito siguro ang pagkakataon ngayon ng mga magulang na namatayan, ng mga anak na inalagaan nila at gusto nilang makatapos sa pag-aaral, papatayin lang nitong mga irresponsable, no, na trip lang nila na hampasin, paluin itong mga bata na to at sirain mo ang kinabukasan at panaginip nitong magulang. Ito nga, kung mapapasa natin, yung Servando Law na kung saan, no physical contact. Hindi nyo pwedeng hawakan ni galawin yung mga papasok sa inyo na gustong magmiyembro. Sa totoo lang, halos lahat ng mga naging biktima ng hazing ay lumapit sa BACC na kung saan nalulungkot kami pag malalaking tao na ang involved dito, natatalo, nawawala ang kaso. Sorry. Chairman, may tanong ko lang, sino ba ang pinuno ng inyong fraternity? Pwede ko ba sabihin, Tol?
Pwede mo naman sabihin yung nag-found dun sa Hindi, yung kasulukuyang tumatayo. Yung national president, kung meron man, yan ba bawal sa inyo? Eh, di ba proud kayo sa inyong... Hindi ba pwedeng malaman? Sorry, kung mataas po ang hangarin po ng fraternity, bakit nagdadalawang isip pa kayo na ibulgar kung sino po ang namumuno? Kasi ganito yan eh. Siyempre kasi sa amin, katulad niya, confidential ngayon yan eh. Dahil nga sa nangyari sa anak ni... Confidential? May natatandaan ba kayo, 1994? Vincent Sirio, estudyante ng PMI. Hindi natatandaan ng mga Tao Gama member? Natatandaan nyo? Hindi nyo alam. Ito si Vincent Sirio, isang estudyante sa PMI. Ngayon, nagkaroon ng initiation ng hazing, pinugutan siya ng ulo ng Tao Gama. Bakit? Hazing, bakit may Kasama po ba yun sa initiation rights or personal, vendetta yun? Si Vincent Sirio, yung tatay niya, nagtatrabaho ngayon sa MPC, nakausap ko siya, up to this date, pinapanalangin nila na matagpuan nila yung ulo ng kanilang anak. Chairman, totoo po ba na pati yung anak niyo mismo? Ako yung anak ko. Sumali ho ba o muntik na sumali? Barangay captain pa ako during that time. Nag-aaral siya sa UDMC, nursing. Tapos tumawag sa akin at sabi niya, Daddy, puntahan mo ako dito. Pinaligiran ako ng Tao Gama. Sabi ko, bakit? Nire-recruit nila ako ayoko. Sabi ko, hintayin mo ako dyan. Pagdating ko doon, siyempre, kasama ko yung buong pwersa ko. At talagang kung inabutan ko sila doon, may mangyayari. Dahil hindi ako papayag na saktan nila ang anak ko na ayaw nang pumayag doon sa nyo, pipilitin nyo pa. So, maging klaro lang tayo. I hope na yung ipinapasok na batas na Serbando Law at ito ay mapagtagumpayan natin sa Kongreso. No touch o touch me not. Dahil oras na ginalaw, hinipo nyo ang isang gustong pumasok ng prat, habang buhay na kayo sa bilangguan. At saka, I hope, this time, maparusahan ang mga leader. Kung sino ang mga elders nitong fraternity na to. Brad din po, agree At kasi ito ay nakasakit, may ginawa parusahan silang kayo. kasalanan. Hindi na po namin dapat tulungan yung kasi. Okay, sa sandaling ito oras naman para makausap si Eric ng ating konsensya ng bayan. Ako, malamang talaga nag-iisip ka ngayon para malutas ang hinaharap niyang problema. Gayon din ang iba pang mga taong may kinalaman dito. Itutuloy pa kaya ni Eric ang pagsali niya ng fraternity? O mananatili kayang matatag ang paniwala ng mga taong pabor at hindi pabor sa fraternity? Malalaman po natin lahat ng sagot sa pagbabalik lang. Face the People. Ako man ay isang fraternity member. Ako rin ay naging biktima ng hazing. Hindi ako kontra sa fraternity. Subalit yung manner, sabi nga, o yung kaparaanan upang ang isang tao o isang aplikante ay maging miyembro, dapat yun ang ma-regulate. Pero kapag ka may mga organisasyon na gumagamit pa rin ng ganong mga patakaran, na kahit na meron na silang nalalabag na batas, ay ginagawa pa rin nila. Pakiusap ko sa'yo, huwag mo nang gawin yun. Kung nakakatulong ka sa nanay mo, paano pa yung magiging ganyan, idadagdag mo pa yung problema na yan, ay naku, wag na. Kahit yan, binuli lang yan. O sabi mo, walang physical touch. Walang physical touch, pero binubuli kita. O di na isi-circumvent mo. Tignan mo, hindi ba sa States? Oo. Nagmumuran sila, nagdidikitan ng pero nakaganon ng kamay. Di ba? Pero binubuli ka, inaano ka. All of this, denigrating circumstances that may be done by an organization to a neophyte or a participant. Hindi kasi meron po kasi sa kanila, may mga kabrad sila. Mas papayat pa sa pero violation ng human rights. Walang sakit. Kung ganyan po ay nag-usap si Eric ang ating konsyensya ng bayan, ito na po kanilang final advice. Attorney Acosta. Sa pagsama sa fraternity, dapat kong sabihin sa'yo, ako man ay isang fraternity member nung ako ay nasa School of Law pa. Mayroong mga benepisyo akong nakamit. Subalit,
Ako rin ay naging biktima ng hazing. Hindi ako kontra sa fraternity. Subalit yung manner, sabi nga, o yung kaparaanan upang ang isang tao o isang aplikante ay maging miyembro, dapat yun ang ma-regulate. Pero kapag ka may mga organisasyon na gumagamit pa rin ng ganong mga patakaran, na kahit na meron na silang nalalabag na batas, ay ginagawa pa rin nila. Pakiusap ko sa'yo, huwag mo nang gawin yon. Isa lang ang iyong buhay, pahalagahan mo ito. Yun lang. Salamat po, Attorney. Doktora. Alam niyo ako, nung nadidig ko itong kwentong ito, ako yung unang kinakabahan. Unang-una sa kadahilanan na ako'y isang ina at pangalawa, iisa lang anak ko. Lahat ng kaba, lahat ng takot, alam ko pwedeng mangyari yun So sana maintindihan nyo bilang isang anak na lahat ng ginagawa ng magulang para sa kabutihan ng kanilang anak. Kung ikaw ay isang mabuting tao, hindi ka dapat magdududa sa sarili mo. Magkaroon ka ng tiwala sa sarili mo. Dapat magkaroon ka ng maayos na disposisyon. Kasi ang isang taong merong maayos na disposisyon, hindi gagawa ng ikasasama ng buhay niya. Yun lang po. Doktora, Father. Kung ako ang tatanungin kung may biblical basis po ang fraternity, ay kahit nung unang panahon pa, may organisasyon, may kapatiran, may fraternity. At ang ating Panginoon ay bumuo ng isang fraternity. Pero wala pong hazing. Dahil ang Panginoong Hesus ay against po ang violence. Ang kanyang itinuturo ay pagmamahal. Kaya ikaw, Eric, bilang isang Kristiyano, bininyagan, ay hindi na kailangan kang sumali sa isang fraternity dahil member ka na ng kapatiran ng ating Panginoon. So alam mo, mahal ka ng Diyos, mahalin mo rin ang sarili mo. Huwag mong ilagay sa kapahamakan o disgrasya ang sarili mo. Narinig doon natin ang dapat marinig at malaman, ang dapat nating malaman. Ano kaya ang final opinion ng ating taong bayan sa huling round ng ating botohan? Ang ating tanong po sa inyo, fraternity, dapat bang pagkatiwalaan pagdating sa kapatiran? Pindutin lamang ang letter A for oo or B for hindi. Taong bayan, vote na. At ang resulta ng ating final voting dito sa studio ay 82% na nagsasabi na hindi at 18% na nagsasabi na oo. At ito naman po ang resulta ng ating online opinion meter. Eric, narinig mo na ang opinion naming lahat. Ano ba ang magiging final decision mo? Eric, it's time to face the people. Nakapag-desisyon na po ako na hindi ako sasali ng fraternity. Pagdesisyon na hindi nasasali. Ay, salamat. Maraming salamat. Ako ang natuwa para sa desisyon mo, Eric. Baka naman sabi mo lang yan ngayon, ha? Well, bago ang lahat, gusto namin pasalamatan, of course, si Chairman Martin Dino ng VACC. At kay Mr. Servando, muli, you have our sincerest sympathies po. At isa ho kami sa sigaw na humihingi ng hustisya para sa inyong anak. Thank you. Okay. Sunny, Romel, maraming salamat. Sana maintindihan nyo rin at irespeto ang desisyon ni Eric na huwag sumali. Okay na ba? Okay na po. At pati na ba yung ibang mga fraternities? I'm sure nanood din sila sa atin ngayon. Maraming salamat syempre muli kina Eric at Emerlinda na nagbahagi ng kanilang kwento sa atin. Marami ring salamat kina Romel at Sunny sa pagbabahagi ninyo sa mga hangarin at gawain ng fraternity.
At syempre salamat din sa ating taong bayan dito sa studio, kina Lala at sa mga nagbigay ng kanilang komento kanina. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat din kina Attorney Ben Acosta, Dr. Camille Garcia, at isa sa ating mga paborito, Father Sonny Merida. Ang mahal nating Konsyensya ng Bayan! Lagi kaming happy tumulong para sa happy change. Ako po si Tintin Babaw. Edu Manzano po hanggang sa susunod nating harapan. At ako naman po si Jelly de Belen. Sa Taong Bayan ang opinyon. Sa'yo ang desisyon. Sa'yo mismo. Sa'yo na, yun na. Face the people! Yeah!